Hello! Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin, kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa'yo ang reading na to. So, tingnan natin kung ano ba yung makikita nating message ngayon. Five of Cups, Six of Swords, Ace of Swords, Two of Pentacles, Knight of Wands. So nakikita ko dito, tinatry mong mag-let go or kumbaga pilitin na kalimutan na yung taong to. Maaring sobra kang nasaktan dito sa taong to at hindi mo alam kung paano ka magsisimula, pero pinipilit mo na wag nang balikan itong mga alaala. Kaya lang pumapasok ito sa isipan mo dahil maaring nagparamdam yung taong to or bigla mo na lang naalala yung mga memories nyo together. So sa nakikita ko dito, nandun ka sa situation ngayon na hindi mo alam kung paano ka magsisimula ulit. Maaring recent lang na nangyari to or yung iba dito last year pa na tinatry nyo mag-let go or mag-move on. Kaya lang hindi nyo alam kung paano kayo magsisimula dahil naapektuhan kayo sa nangyari or sa situation. Maaring sinasabi na ng taong to na gusto niyang ayusin yung relationship nyo or mahal ka pa rin, namimiss ka niya. So, sa nakikita ko dito na nagja-juggle ka, hindi mo alam kung ano yung tamang decision, gusto mo ng clarity, ito yung nakikita ko na nahihirapan ka na pumili kung ano ba yung tamang pathway. Pero, sa nakikita ko dito, alam mo yung tamang gagawin mo, kaya lang hindi mo alam kung paano gagawin or wala kang lakas ng loob para mag-walk away sa situation kahit na alam mo ang sakit-sakit na ng ginawa ng taong to. Kasi nangingibabaw pa rin yung pagmamahal mo dito sa taong to. Ito yung nakikita ko na maaring gusto ng taong to na bigyan mo siya ng chance or nangangako ulit siya na magbabago, pero ikaw dito meron pa ring part sa puso mo or sa isipan mo na parang gusto mo itry dahil hindi ka pa totally nakaka-move on sa taong to or umaasa ka pa rin na baka magbago yung taong to, pero pinapakinggan mo yung intuition mo or yung gut mo na parang may something sa taong to. Hindi mo alam kung talagang totoo yung intention niya sa'yo. So ito yung nakikita ko na umaasa ka na baka ma-realize din ng taong to yung mga pagkakamaling ginawa niya sa'yo. Maaring hindi ka rin makatulog or meron kang anxiety or depression dahil nga nag-worry ka, nag-overthink ka dito sa nangyari sa situation. Hindi mo naman ine-expect to. Sa tingin ko, nagtatry ka mag-move on. Pero may mga time na okay ka, tapos may mga time din naman na babalik sa isipan mo yung mga memories nyo together. Ito yung nakikita ko na sobra mong minahal yung taong to at umikot yung mundo mo sa kanya. Kaya siguro naiisip mo, tinatanong mo yung sarili mo kung bakit naaalala mo yung mga memories nyo dahil pinipilit mo nang alisin to sa isipan mo. So ito yung nakikita ko na may mga time pa rin na hindi mo alam kung saan nanggagaling tong kalungkutan. Four of Swords, nakikita ko dito na apektuhan na yung mental health mo. Pero sinasabi dito na wag mo masyadong i-stress yung sarili mo kung sa tingin mo hindi ka pa handa na tanggapin yung taong to or makipag-usap. Iwasan mo muna dahil sa nakikita ko dito, lalo mong pinipilit yung sarili mo sa bagay na hindi ka pa naman handa. So ang nakikita ko dito na wag mong hayaan na
magulo yung isipan mo sa ngayon kung hindi ka pa ready na mag-decision parte dito sa ino-offer ng taong to. Dahil sa nakikita ko dito, maaring pinipilit ka ng taong to or pinipressure ka na ayusin itong relationship nyo, or kumbaga yung nararamdaman niya sa'yo, sinasabi niya na ito talaga yung gusto niyang mangyari. Page of Swords na nakikita ko dito, kung binalak mo yung taong to or inignore mo, sa nakikita ko, tinatry pa rin ng taong to na malaman kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Kasi gusto niyang ipakita sa'yo na andyan lang siya, mag-aantay siya, pero hindi mo alam kung ano ba yung plano ng taong to. Pero sa nakikita ko dito, interesado pa rin yung taong to na magkausap kayo. Ito yung nakikita ko na hindi pa niya handang tigilan ka dahil determinado yung taong to na bigyan mo siya ng pagkakataon na magkaayos kayo or itong relationship nyo. So, tingnan natin kung ano ba yung intensyon ng taong to. The Judgment, sa nakikita ko dito, merong nangyari dito sa taong to. Kumbaga, na-realize niya ngayon lahat ng mga pagkakamaling ginawa niya sa'yo. Ito yung nakikita ko na tinatry ng taong to na maging better person. Kaya lang, maaring huli na to dahil sa nakikita ko dito, nandun ka na sa part na malapit ka nang bumitaw. Kaya lang nga, nangingibabaw lang talaga yung pagmamahal mo sa taong to, or kumbaga nakukonfuse ka dahil nga sa mga sinasabi niya. Pero sa nakikita ko dito, gusto ng taong to na ayusin na itong relasyon nyo dahil nga nagkaroon to ng spiritual awakening, or kumbaga na-realize niya yung value mo, yung worth mo. Ito yung nakikita ko na naramdaman niya na yung pain ngayon simula nung lumayo ka or hindi mo na siya kinausap. The Fool, sa nakikita ko rin dito, handa to mag-take a risk ngayon dahil nga ayaw niyang mapunta ka sa iba. Ito yung nakikita ko na nagsisisi yung taong to sa mga ginawa niya. Knight of Swords, sa nakikita ko rin dito, gagawin ng taong to ang lahat para lang mabalik yung tiwala mo sa kanya. Sa nakikita ko dito, maaring immature pa rin yung taong to kasi may mga part pa rin na hindi niya maamin-amin sa'yo. Kumbaga, pinipilit ka lang ng taong to kasi nga ayaw niya mapunta ka sa iba. So, sa nakikita ko dito, kailangan mong pag-isipan mabuti ito kung ito ba yung plano mo dahil nga maaring masaktan ka lang ulit sa taong to dahil hindi pa rin nag-mature yung taong to. Ito yung nakikita ko na meron pa rin siyang tinatagong lihim sa'yo dahil ayaw lang ng taong to na maging masaya ka. Ito yung nakikita ko. So, tingnan natin kung ano ba yung gustong sabihin ng taong to sa'yo. Unappreciated. I felt like you didn't care. So, sa nakikita ko dito, maaring ngang inignore mo na yung taong to at hindi mo na talaga siya kinausap. So, sa nakikita ko, bumalik sa kanya lahat-lahat ng sakit na naramdaman mo noon. So, ngayon, nagsisisi yung taong to at nararamdaman niya na yung kalungkutan na ganito pala mag-isa, or kumbaga ganito pala yung sakit na pinaranas niya sa'yo. Lalo na yung hindi mo na pinansin pa yung taong to. So, sa nakikita ko kasi dito, nag-decide ka na tapusin itong relationship nyo or itong connection nyo dahil sa nakikita mo wala rin namang mangyayari kung mag-i-stay ka or mag-aantay ka sa taong to dahil ngayon niya lang na-realize lahat-lahat ng mga pagkakamali niya na bumalik sa kanya nung time na nag-walk away ka na sa sitwasyon. So, sa nakikita ko dito, natapakan yung ego ng taong to. Maaring ginost ka ng taong to at wala kayong
closure. So, ngayon, biglang nagparamdam yung taong to. Yung hindi mo na kinausap, saka lang niya naramdaman na wala ka nang pakialam sa kanya dahil pinili mo na yung happiness mo o yung sarili mo. Dahil nga, yung pinakita ng taong to nung time na naghahabol ka, hindi man lang niya binigyan ka ng maayos na closure or kumbaga hindi man lang yung sinabi sa'yo yung katotohanan. Nalaman mo na lang, maaring wala ka pang idea sa nangyari sa taong to pero meron ka ng naramdaman na merong tinatago yung taong to sa'yo. So, ito yung nakikita ko na hindi na alam ng taong to yung gagawin niya kaya masyadong agresibo yung pagbabalik ng taong to dahil gusto niya talagang ipilit yung gusto niya. Pero ikaw dito sa nakikita ko, gusto mo nang matapos to dahil pagod na pagod ka nang umasa sa taong hindi naman talaga kayang ipaglaban ka. So ito yung nakikita ko na kahit sinasabi dito na tinatry ng taong to na maging better person siya, pero huli na. Ito yung nakikita ko na alam mo na sa sarili mo na hindi ka talaga binalyo ng taong to or maaring sinamantala niya lang yung kabaitan mo. So sa nakikita ko dito, maaring meron kayong kadiling na water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Meron ding earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Meron ding fire, Aries, Leo, and Sagittarius. And meron ding air, Aquarius, Gemini, and Libra. So ito lang yung message na nakikita ko dito at kung nakaresonate kayo sa reading na to, huwag niyong kalimutan mag-like at comment at huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel at maraming salamat ulit at see you soon.